Uy kapatid, maaring ito na ang simula ng bagong kabanata sa iyong buhay. Kung narito ka ngayon marahil ay nawalan ka ng isang mahalagang bagay o pakiramdam mo ay nawala sa iyo ang lahat. Ngunit makinig ka sa aking puso, hindi ka dinala ng Diyos dito nang nagkataon. Nais niyang ipakita sa iyo na ang bawat dulo ay maaring maging isang bagong simula, na ang bawat pagkawala ay maaring mabago sa pagpapanumbalik. At ngayon, sa pamamagitan ng panalangin ito, mararamdaman mo ang pagpindot ng Diyos na nagpapanibago sa iyong pananampalataya, iyong puso at iyong pag-asa. Huminga ka ng malalim kapatid. Magsisimula na ang iyong bagong simula. Kapatid, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Marahil ay nawalan ka ng trabaho na sumuporta sa iyong pamilya. Marahil ay lumaki ang iyong mga utang na wala kang makitang paraan. Maaaring ang isang negosyo ay nabigo, ang isang relasyon ay natapos, o ang iyong kalusugan ay nagbigay sa iyo ng isang nakakatakot na takot. Marahil ay tumingin ka sa paligid at pakiramdam mo ay gumuho ang lahat at wala nang lakas para muling buuin. Naiintindihan ko yung sakit. Naiintindihan ko ang bigat ng paggising araw-araw na hindi alam kung ano ang mangyayari bukas. Naiintindihan ko ang kahihiyan ng hindi maibigay ang mga pangangailangan ng iyong pamilya. Naiintindihan ko ang takot na subukang muli at mabigo muli. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na nais ng Diyos na malaman mo ngayon. Hindi ka pa tapos. Hindi pa tapos ang kwento mo. At kahit na tila imposible ngayon, inihahanda ng Diyos ang iyong bagong simula. Maaring pakiramdam mo ay hindi nakikita, nakalimutan, inabandona. Maaring nagtataka ka kung nasaan ang Diyos noong nagkawatak-watak ang lahat. Maaring galit ka, nahihiya, natatakot na magtiwala muli. Ngunit bigyang pansin ang sasabihin ko sa iyo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Nandyan siya sa bawat pagluha, sa bawat gabing walang tulog, sa bawat sandali ng kawalan ng pag-asa. At ngayon, gusto kaniyang buhatin. Ang video na ito ay hindi lamang isa pang panalangin. Isa itong pagtatagpo sa pagitan ng iyong sugatang puso at ng puso ng isang Diyos na nagpapanumbalik. Isa itong sagradong sandali kung saan isusuko mo ang lahat ng nakakasakit sa iyo, ang lahat ng nakakulong sa iyo, ang lahat ng nagdududa sa iyo, at makakatanggap ka ng pag-asa, lakas at direksyon. Anuman ang nawala sa iyo, kayang ibalik ng Diyos. Kahit ilang beses ka pang bumagsak, kaya kang ibangon ng Diyos. Gaano man kadilim ang landas, ang Diyos ay may liwanag. Ngayon sama-sama tayong manalangin. At hindi ito basta-bastang panalangin. Ito ay magiging isang panalangin ng mga bagong simula, kung saan ipinapahayag mo na handa ka nang magsimulang muli, kahit na hindi mo naiintindihan kung paano. Kung saan isinuko mo ang mga sirang piraso ng iyong buhay sa mga kamay ng Diyos at nagtitiwala na alam niya kung paano muling buuin. Kung saan pipiliin mong maniwala na darating pa ang pinakamahusay. Kaya, aking kaibigan, kung handa ka na para sa bagong simulang ito, kung gusto mong madama ang presensya ng Diyos na nagpapanibago sa iyong panloob na sarili, inaanyayahan kita na gumawa ng isang bagay ngayon. Pumunta sa mga komento at isulat, tinatanggap ko ang aking bagong simula sa pangalan ni Jesus. Ang deklarasyon na ito ay hindi lamang isang parirala. Ito ay isang gawa ng pananampalataya. Ikaw ang nagsasabi sa langit at lupa na handa ka na sa bagong yugto. Sige, isulat mo na. Magkakaisa tayong lahat sa tanikala ng pananampalatayang ito. At ngayon ihanda mo ang iyong puso dahil ang matatanggap mo ay hindi lamang isang panalangin, ito ay isang karanasan sa Diyos. Isang sandali kung saan ang imposible ay nagsisimulang maging posible, kung saan muling nagniningning ang pag-asa, kung saan nararamdaman mo sa pinakamalalim na bahagi ng iyong kaluluwa na hindi ka binitawan ng Diyos. Huminga ka ng malalim, kapatid. Magsisimula na ang iyong bagong simula. Kapatid, bago tayo magkasamang manalangin,
kailangan kong ipakita sa iyo ang isang makapangyarihang bagay na nakasulat sa salita ng Diyos. Isang bagay na magpapalakas sa iyong pananampalataya at magpapaunawa sa iyo na ang pag-uulit ay hindi kahinaan, ito ay katapangan, na ang pagkawala ng lahat ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagong bagay na gustong gawin ng Diyos sa iyo. Buksan mo ang iyong mga Biblia kasama ko sa Panaghoy, Kabanata 13, versikulo 22 at 23. Dito ay nakasulat ang isang bagay na nagpapanatili sa milyon-milyong tao sa buong mga siglo. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon ay hindi tayo nalilipol sapagkat ang kaniyang mga habag ay hindi nagkukulang. Ang mga ito ay bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Basahin muli ang huling bahagi na iyon. Sila ay nababago tuwing umaga. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Na hindi mahalaga ang nangyari kahapon, hindi mahalaga kung ilang beses kang nabigo, kung gaano karaming mga pinto ang nagsara, kung gaano karaming mga tao ang iniwan ka. Bawat umaga ay isang bagong pagkakataon. Ang bawat araw ay isang bagong awa. Bawat pagsikat ng araw ay sinasabi sa iyo ng Diyos, naniniwala pa rin ako sa iyo. Mayroon pa akong mga plano para sa iyo. Bumangon ka at magsimulang muli. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng mga wakas. Nagtatrabaho siya sa mga bagong simula. At ang patunay niyan ay nasa buong Biblia. Tingnan mo si Job, na wala ang lahat. Mga anak, kayamanan, kalusugan, paggalang. Siya ay naiwan sa ganap na paghihirap, natatakpan ng mga sugat na wala. Ngunit hindi siya pinabayaan ng Diyos. At sa huli sinasabi ng Biblia na 2 beses na ibinalik ng Diyos si Job. Lahat ng nawala sa kanya, nagbalik ang Diyos na dumami. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay ang Diyos ng pagpapanumbalik. Tingnan mo si Pedro, 3 beses niyang itinanggi si Jesus. Hindi raw niya kilala ang guro na sinundan niya ng maraming taon. Naiiyak siya sa pagsisisi. Iniisip na sinira niya ang lahat, ngunit hindi siya tinanggihan ni Jesus. Ibinalik siya ni Jesus, at si Pedro ay naging isa sa mga haligi ng simbahan, isang taong makapangyarihang ginamit ng Diyos. Sapagkat hindi sumusuko ang Diyos sa mga nahulog, ibinabangon niya sila. Tingnan ang mga tao ng Israel, sila ay dinalang bihag sa Babylonia. Nawala nila ang lahat, lupa, templo, kalayaan, dangal. Gumugol sila ng 70 taon sa pagkatapon, umiiyak sa tabi ng mga ilog, iniisip na nakalimutan na sila ng Diyos. Ngunit nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng propetang si Joel, Kabanata 2, versikulo 25. Ibabalik ko sa iyo ang mga tao na nilamon. Nangako ang Diyos na ibabalik ang lahat ng ninakaw at tinupad niya ito. Bumalik sila, muling itinayo at nakitang muli ang kaluwalhatian ng Diyos. At alam mo ba kung bakit ko sinasabi sa iyo ang mga kwentong ito, kapatid? Dahil ang parehong pangako ng Diyos sa kanila ay ginagawa niya sa iyo ngayon. Nais niyang ibalik ang iyong mga taon. Gusto niyang ibalik ang ninakaw sa iyo. Gusto niyang buuin muli ang nawasak. Ngunit para mangyari iyon, kailangan mong gawin ang isang bagay: magtiwala. Kahit na hindi nakikita kung paano, kahit hindi maintindihan kung kailan, kahit hindi alam kung saan manggagaling ang sagot. Dahil ang katotohanan ay ito, ang pagsisimula muli ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng mga sagot. Ito ay tungkol sa paggawa ng unang hakbang na iyon, kahit na nanginginig ka. Ito ay tungkol sa paniniwalang ang Diyos ang may kontrol, kahit na ang lahat ay tila wala sa kontrol. Ito ay tungkol sa pagpili ng pananampalataya kapag ang iyong damdamin ay nagsasabi sa iyo na sumuko. At tingnan mo, hindi ko sinasabing magiging madali ito. Hindi ko sinasabing magdamag lang magbabago ang lahat. Ngunit sinasabi ko sa iyo na ang Diyos ay kasama mo, na kahit kailan hindi ka niya pinabayaan, na siya ay naghahanda ng bago para sa iyo. At ang bagong panahong ito ay magsisimula sa isang desisyon.
ang desisyong magtiwala, ang desisyong sumuko, ang desisyon na manalangin. Kaya kapatid, kung ang mensaheng ito ay umaantig sa iyong puso, kung nararamdaman mo na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo ngayon, gusto kitang anyayahan na gawin ang dalawang bagay. Una, i-like ang video na ito bilang isang gawa ng pananampalataya, bilang isang paraan ng pagsasabi ng naniniwala ako na ibabalik ako ng Diyos. Pangalawa, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell dahil dito ay patuloy kang makakatanggap ng mga salita na magpapatibay sa iyong pananampalataya at magpapabago ng iyong pag-asa. Ito ay isang ligtas na lugar, isang lugar ng pagpapagaling, isang lugar kung saan nagsasalita ang Diyos. At ngayon dumating na ang oras na para sabay tayong manalangin, oras na para buksan mo ng buo ang iyong puso at hayaan ng Diyos na pumasok sa mga pinakanasaktan, nasugatan at nakatagong mga lugar. Ihanda ang iyong espiritu dahil ang panalangin ito ay magiging iba. Maaantig ng panalangin ito ang iyong panloob na sarili sa paraang hindi mo inaasahan. Kaya huminga ng malalim, tahimik ang iyong puso at sumama sa akin sa sagradong sandaling ito ng pagpapanumbalik. Kapatid, bago tayo magsimulang magdasal, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang napakahalagang bagay tungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang mga salita na sinasabi natin sa hangin. Ang panalangin ay isang matalik na pakikipag-usap sa Diyos. Ito ang sandali kung kailan nagbubukas ang langit upang marinig ang iyong puso. Ito ang sandali kung kailan ang imposible ay nagiging posible. Ito ang sandali kung kailan nangyayari ang mga himala kapag ang mga pagpapagaling ay nahayag, kapag ang mga direksyon ay ipinahayag. Sinasabi ng Biblia sa Santiago, Kabanata 5, versikulo 16, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Nangangahulugan ito na kapag nananalangin ka ng may pananampalataya, katapatan at bukas na puso, may makapangyarihang nangyayari sa espiritual na larangan. Gumagalaw ang mga bagay, bumukas ang mga pinto, ang mga landas ay nilikha, kumikilos ang Diyos. Ngunit para maging tunay na makapangyarihan ang panalangin ito, kailangan mong gumawa ng isang bagay, sumuko. Walang kwenta ang pagdarasal habang pinipigilan ang sakit. Walang silbi ang paghingi ng tulong, kundi patuloy na pasa ng bigat ng mag-isa. Walang silbi ang sumigaw para sa bagong simula, ngunit nananatiling nakakulong sa nakaraan. Kailangan mong bumitaw, kailangan mong bitawan, kailangan mong magtiwala na kukunin ng Diyos ang nasira at gagawa ng bago. Kaya, aking kaibigan, inaanyayahan kita ngayon na gawin ang mga sumusunod. Kung ikaw ay nasa isang lugar kung saan maaari mong ipikit ang iyong mga mata, kung ikaw ay nasa bus, sa trabaho, sa ilang pampublikong lugar, ayos lang, naririnig ka pa rin ng Diyos. Pero kung kaya mo, ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at simulan mong isuko sa Diyos ang lahat ng nagpapabigat sa iyong puso. Isuko ang sakit ng pagkawala. Isuko ang kahihiyan ng kabiguan. Isuko ang takot sa hinaharap. Isuko ang galit ng kawalan ng katarungan. Isuko ang pagkakasala na nagpapakulong sa iyo. Isuko ang lungkot na hindi mawawala. Isuko ang lahat, kapatid, dahil gusto ng Diyos na dalhin ito para sa iyo. Gusto Kanyang palayain. Gusto Kanyang i-renew. At ngayon, nahanda ang ating mga puso, bukas ang ating espiritu, aktibo ang ating pananampalataya, tayo ay mananalangin ng sama-sama. Pangungunahan ko ang panalangin ito, ngunit nais kong manalangin ka kasama ko. Huwag lang makinig, magdasal, makipag-usap sa Diyos. Umiyak ka kung kailangan mo. Umungol kung kinakailangan, dahil ito rin ang iyong panalangin. Ito ang iyong sandali kasama ang Diyos. Kaya tara na, kapatid, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib, pakiramdaman ang iyong puso na tumitibok, at tandaan, ang pusong iyon ay tumitibok pa rin
dahil ang Diyos ay may mga plano para sa iyo. Ang hiningang iyon ay dumarating at nawawala dahil hindi pa tapos ang iyong misyon. Ang araw na ito ay sumikat dahil gusto ka ng Diyos na bigyan ka ng isa pang pagkakataon. At ngayon, magkasama, hahanapin natin ang kanyang mukha. Dalangin natin ang panalangin ng mga bagong simula, ang panalangin ng pagpapanumbalik, ang panalangin na magmarka sa simula ng isang bagong yugto sa iyong buhay. Huminga ka ng malalim, kapatid. Tahimik ang iyong puso at sumama ka sa akin. Minamahal na Ama, Diyos ng awa, Panginoon ng panunumbalik, naririto kami sa harap mo na may bukas na puso, mga sugatang kaluluwa, ngunit may buhay na pananampalataya. Nandito kami hindi dahil perpekto kami, kundi dahil kailangan ka namin. Nandito kami hindi dahil nasa amin ang lahat ng mga sagot, ngunit dahil nagtitiwala kami na mayroon ka. Naririto kami hindi dahil karapat-dapat kami, ngunit dahil ikaw ay mabuti at ang iyong awa ay nananatili magpakailanman. Panginoon, dumating kami ngayon na naghahanap ng panibagong simula. Kami ay naparito upang hilingin na iyong ibalik ang nasira, na pagalingin mo ang nasugatan, na ibangon mo ang natumba. Aming tinanggap na kung wala kayo, hindi kami magtatagumpay, na kung wala ang iyong lakas, kami ay gumuho, na kung wala ang iyong presensya, kami ay nawala. Ama, kilala mo ang bawat taong nananalangin ngayon. Alam mo ang mga luhang pumatak sa katahimikan. Alam mo ang mga gabing walang tulog, ang mga araw na walang pag-asa, ang mga sandali ng kawalan ng pag-asa. Nakita mo ang bawat pagkawala. Nararamdaman mo ang bawat sakit at alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan. Kahit parang ang layo mo, nandyan ka, hawak, pagpapanatili, nagbabantay. At ngayon, Ama, hinihiling namin, gumawa ng isang himala sa amin. Hindi kinakailangan ng himala ng pagpapanumbalik ng lahat sa paraang ito, ngunit ang himala ng paggawa sa atin ng bago, sa pagbibigay sa atin ng panibagong puso, sa pagbibigay sa amin ng mga mata upang makita ang mga posibilidad kung saan ang nakikita lamang namin ay mga guho, sa pagbibigay sa amin ng pananampalataya upang maniwala na magagawa mo ang imposible. Panginoong Jesus, ikaw na nakakaalam ng sakit, ikaw na tinanggihan, ikaw na nagtiis ng pagdurusa, kami ay sumisigaw sa iyo ngayon. Halina't hawakan ang mga sugatang bahagi ng ating puso. Halina't pagalingin ang hindi nakikitang mga sugat. Halina't kalmahin ang mga takot na nagpaparalisa sa atin. Bibigyan tayo nito ng lakas ng loob na subukang muli. Ama, isinusuko namin ngayon sa iyo ang lahat ng nawala sa amin. Kung ito ang aming trabaho, isinusuko namin ito. Kung ito ay isang relasyon, isinusuko namin ito. Kung ito ang ating kalusugan, isinusuko natin ito. Kung ito ay aming bahay, aming pera, aming kapayapaan, isinusuko namin ang lahat sa iyong mga kamay. At hinihiling namin, Panginoon, gawing espiritual na mga pakinabang ang mga pagkalugi na ito. Gawing dahilan ang lahat ng kinuha sa amin para mas magtiwala sa iyo, para mas umasa sa iyo, para mas hanapin ka. Panginoon, kinikilala namin na madalas naming inilalagay ang aming seguridad sa mga bagay, sa mga tao, sa mga tagumpay. At kapag nawala sa atin ang mga bagay na ito, tayo ay nawalan ng pag-asa. Ngunit, ngayon nais naming matutunan na ilagay ang aming seguridad sa iyo lamang dahil ikaw lang ang hindi nagbabago, ang tanging hindi nabibigo, ang nag-iisang hindi sumusuko sa atin. Ama, hinihiling namin, ibalik ang aming pananalapi, buksan ang mga pinto sa trabaho, probisyon at mga pagkakataon. Ngunit higit pa riyan, ibalik ang ating pananampalataya dahil alam naman natin na walang silbi ang pagkakaroon ng pera sa bangko kung walang laman ang puso. Walang silbi ang pagkakaroon ng trabaho kung ang kaluluwa ay nasira. Walang silbi ang pagkakaroon ng lahat kung wala tayong kapayapaan. Kaya Panginoon, habang ibinabalik mo ang panlabas,
ibalik din ang panloob, pagalingin ang ating pagpapahalaga sa sarili. Alisin mo ang kahihiyang nagpapatago sa atin. Alisin ang pagkakasala na nakakulong sa atin. Palayain mo kami sa takot na nagpaparalisa sa amin. I-renew ang aming pag-asa. Palakasin ang ating pananampalataya. Muling buhayin ang apoy na muntik ng mapatay. Ama, ipinapahayag namin ngayon, hindi kami susuko. Kahit mahirap, kahit mabagal, kahit masakit, itutuloy natin dahil kasama ka namin. Dahil nangako ka na hindi mo kami iiwan o pababayaan. Dahil sinabi mo na ang mga naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Kaya, Panginoon, naghihintay kami sa iyo. Hindi sa panghihina ng loob, ngunit may pag-asa. Hindi sa pagdududa, kundi sa pananampalataya. Hindi sa takot, kundi sa pagtitiwala. Dahil alam namin na ikaw ay tapat, natuparin mo ang iyong ipinangako, na ginagawa mo ang imposible. Ama, may mga taong nagdarasal ngayon na baon sa napakalaking utang. Panginoon, ibigay mo. Buksan ang mga landas kung saan walang mga landas. Magdala ng karunungan sa pamamahala. Dalhin ang mga tamang tao upang tumulong. Magdala ng mga hindi inaasahang pagkakataon. At higit sa lahat, magdala ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. May mga taong nagdarasal ngayon na nawalan ng mahal sa buhay. Panginoon, aliwin mo sila. Balutin mo sila ng iyong pagmamahal. Pagalingin ang masakit na pananabik. Ibalik ang magagandang alaala na nagpapainit sa puso. At bigyan sila ng lakas upang sumulong. Pinarangalan ang alaala ng mga lumipas na, ngunit hindi nananatiling nakulong sa nakaraan. May mga taong nagdadasal ngayon na nawala sa sarili, na hindi na kinikilala ang kanilang sarili. Sino ang nakakalimutan kung sino sila? Panginoon, ibalik mo ang kanilang pagkakakilanlan. Paalalahanan ng bawat isa kung sino sila sa iyo. Minamahal, pinili, mahalagang mga anak, puno ng layunin at halaga. Ama, habang nananalangin kami, nararamdaman namin ang iyong presensya dito. Ramdam namin ang iyong pagmamahal na bumabalot sa amin. Nararamdaman namin ang iyong kapayapaan na nagpapatahimik sa amin. Nararamdaman namin ang iyong lakas na itinaas kami. At nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil ikaw ay mabuti, dahil ikaw ay tapat, dahil ikaw ay makapangyarihan. At ngayon, Ama, hinihiling namin sa iyo, pagpalain ang bawat taong nananalangin. Pagpalain ang kanilang mga tahanan, kanilang mga pamilya, kanilang mga trabaho, kanilang pananalapi, kanilang kalusugan, kanilang mga pangarap. Maglagay ng mga anghel sa paligid nila, buksan ang mga pinto sa harap nila, alisin ang mga hadlang sa kanilang landas, at gabayan ang bawat hakbang nila. Panginoon, alam namin na ang pag-uulit ay hindi nangyayari ng sabay-sabay. Ito ay isang proseso, isang araw sa isang pagkakataon, isang hakbang sa isang pagkakataon. Ngunit nagtitiwala kami na ikaw ay kasama namin sa bawat hakbang ng paraan. Nasuportahan mo kami sa bawat sandali. Nagabayan mo kami sa bawat desisyon. Kaya, Ama, isinusuko namin sa iyo ang aming ngayon at ang aming bukas. Gawin mo sa amin ang anumang kalooban mo. Hulmahin mo kami gaya ng paghuhulma ng magpapalayok sa luwad. Ibahin mo kami sa mga kapaki-pakinabang na sisidlan para sa iyong kaluwalhatian at gamitin ang aming mga kwento ng mga bagong simula upang magbigay ng inspirasyon sa iba na kailangan ding magsimulang muli. Idinadalangin namin ang lahat ng ito ng may pananampalataya, may pag-asa, ng may pagmamahal, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, aking kaibigan, sama-sama nating ipanalangin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus, ang panalangin na nag-uugnay sa ating mga puso sa puso ng Ama. Magdasal kasama ako. Ama namin na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan. Dumating ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Kapatid, napakalakas ng dasal na ito dahil nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang ating Ama, na Siya ay nagmamalasakit sa atin, na binibigyan niya tayo ng ating pang-araw-araw na pagkain, na Siya ay nagpapatawad, na iniligtas niya tayo sa kasamaan. At ngayon, manalangin tayo ng isang salmo na umaliw sa milyon-milyong tao sa buong siglo. Isang salmo na nagsasalita tungkol sa presensya ng Diyos sa atin, maging sa pinakamadilim na lambak. Sumama ka sa akin, kapatid. Ang awit 23 ay tinatawag na salmo ng mabuting pastol. Ito ay isang salmo ng proteksyon, probisyon, at kapayapaan. At ito ay perpekto para sa mga nagsisimulang muli dahil ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa, na ang Diyos ay kasama natin, na ginagabayan niya tayo, na ibinabalik niya tayo. Manalangin kasama ako ngayon. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ko gugustuhin. Pinahiga niya ako sa luntiang pastulan, dinala niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. Ibinabalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Bagamat lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot na kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila ay umaaliw sa akin. Ikaw ay naghahanda ng isang dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo, umaapaw ang tasa ko. Tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako ay tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen. Si kapatid, kahit sa libis ng lilim ng kamatayan, kasama natin ang Diyos. Kahit na tila madilim ang lahat, ginagabayan niya tayo. Kahit mawala ang lahat, naghahanda siya ng mesa para sa atin. At umapaw ang tasa. Nangangahulugan ito na hindi ka lamang ibabalik ng Diyos, bibigyan ka niya ng higit pa kaysa dati. Dahil siya ay mapagbigay, dahil siya ay mabuti. At ngayon kapatid, para tapusin itong makapangyarihang sandali ng panalangin, gagawa tayo ng deklarasyon ng pananampalataya. Dahil sinasabi ng Biblia sa Kawikaan, Kabanata 18, versikulo 21, na ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang mga salitang binibitawan mo ay may kapangyarihan kapag nagpahayag ka ng isang bagay ng may pananampalataya nang huhula ka sa sarili mong buhay. Pinapagana mo ang mga pagpapala. Binubuksan mo ang mga pintuan sa espiritual na mundo. Kaya ngayon, taglay ang buong pananampalataya sa iyong puso, ulitin ang pahayag na ito pagkatapos ko. At kung maaari, sabihin ito ng malakas, dahil kapag narinig mo ang sarili mong boses na nagpapahayag ng mga katotohanan ito, may makapangyarihang nangyayari sa loob mo. Sige, ipinapahayag ko na ang aking oras para sa isang bagong simula ay dumating, na ipinahahayag ko na ibinabalik ng Diyos ang aking buhay. Ipinapahayag ko na ang lahat ng nawala ay maibabalik. Ipinapahayag ko na ang Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan na hindi maaaring isara ng sinuman. Ipinapahayag ko na ang mga bagong pagkakataon ay darating sa akin. Ipinapahayag ko na ang aking pananampalataya ay nababago. Ipinapahayag ko na ang aking pag-asa ay naibabalik. Ipinapahayag ko na hindi na ako ang parehong tao. Ako ay isang bagong nilikha kay Kristo. Ang matanda ay namatay. Tasmasdan, ang lahat ng bagay ay naging bago. Ipinapahayag ko na ang takot ay wala ng kapangyarihan sa akin. Hindi na ako tinutukoy ng kahihiyan na iyon. Ang kabiguan na iyon ay hindi ang aking katapusan. Ipinapahayag ko na itinataas ako ng Diyos, na pinapalakas ako ng Diyos,
na binibigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos. Ipinapahayag ko na magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Ipinapahayag ko na walang imposible sa Diyos. At kung ang Diyos ay para sa akin, sino ang maaaring laban sa akin? Ipinapahayag ko na pagpapalain ang aking pamilya, na maibabalik ang aking pananalapi, na ang aking kalusugan ay mabago, na gumaling ang mga relasyon ko. Ipinapahayag ko ang kapayapaan sa aking tahanan, kaunlaran sa aking trabaho, karunungan sa aking mga desisyon, proteksyon sa aking landas. Ipinapahayag ko na hindi ako susuko, na patuloy akong paniniwalaan, na ipagpatuloy ko ang pagdarasal, na ipagpapatuloy ko ang paglalakad dahil kasama ko ang Diyos. At kung kasama ko ang Diyos, kaya kong harapin ang anuman, kaya kong malampasan ang anumang balakid, kaya kong manalo kahit anong laban. Ipinapahayag ko na ang pinakamahusay ay darating pa, na ang Diyos ay nag-iingat ng pinakamahusay na alak para sa huli, na ang aking ikalawang kalahati ay magiging mas mahusay kaysa sa una. Ipinapahayag ko na masasaksihan ko ang mga himala ng Diyos sa aking buhay, na makikita ko ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay, na sasabihin ko sa iba ang ginawa ng Diyos para sa akin. Ipinapahayag ko ang lahat ng ito sa pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, nararamdaman mo ba sa puso mo ang kapangyarihan ng deklarasyon na ito? Ang mga ito ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga espiritual na katotohanan na ginagawa sa iyong buhay ngayon. At alam ko na ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso sa isang malalim na paraan. Alam kong naramdaman mo ang presensya ng Diyos dito. At kapag may naantig sa ating mga puso, hindi natin ito maitatago sa ating sarili. Kailangan nating ibahagi ito. Kaya't iniimbitahan kitang ibahagi ang video na ito sa isang taong kilala mo na nangangailangan din ng bagong simula. Maaring ito ay isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, isang katrabaho, isang tao mula sa simbahan. Dahil kapag nagbahagi ka ng mensaheng nagpala sa iyo, nagiging instrumento ka ng pagpapala sa buhay ng iba. Ginagamit ka ng Diyos para magbigay ng pag-asa sa mga desperado, upang magdala ng pananampalataya sa mga taong pinanghihinaan ng loob, upang magbigay ng liwanag sa mga nasa dilim. Kaya sige at ibahagi ito, dahil ang pagpapanumbalik ng Diyos ay napakalakas na hindi ito maaaring manatili lamang sa iyo. Kailangan din nitong maabot ang ibang mga puso. Kapatid, narating na natin ang dulo nitong napaka-espesyal na sandali, and I hope from the bottom of my heart na iba ang naramdaman mo dito. Na naramdaman mo ang presensya ng Diyos na humipo sa iyo. Na naramdaman mong muling nabuhay ang pag-asa sa loob mo. Na naramdaman mo na talagang posible na magsimulang muli. Dahil posible, hindi mahalaga kung ano ang nawala sa iyo. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nahulog. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang mga bagay. Hindi ka binitawan ng Diyos. At ang panalangin ito na ginawa natin ngayon ay hindi ang katapusan. Ito ang simula. Ito ang unang hakbang sa iyong bagong simula. At mula ngayon, ang bawat araw ay magiging isang bagong pagkakataon upang makita ang Diyos na gumagawa sa iyong buhay. Kapatid, makinig sa isang mahalagang bagay. Katatapos lang namin ng isang magandang panalangin, humingi kami sa Diyos ng pagpapanumbalik para sa isang bagong simula, para sa mga pagpapala, at sigurado akong narinig niya ang bawat salita. Ngunit ngayon kailangan kong ipaalala sa iyo ang isang bagay na itinuturo ng Biblia. Ibinibigay ng Diyos ang binhi sa manghahasik, ngunit ang manghahasik ang kailangang magtanim. Ang ibig kong sabihin dito ay gagawin ng Diyos ang kanyang bahagi, ngunit kailangan mong gawin ang sa iyo. Magbubukas ang Diyos ng mga pintuan, ngunit kailangan mo ng lakas ng loob para makapasok. Bibigyan ka ng Diyos ng mga pagkakataon, ngunit kailangan mo ng karunungan upang sakupin ang mga ito. At kadalasan,
Ang naghihiwalay sa mga nananatili sa parehong sitwasyon sa mga tunay na umuunlad ay hindi pananampalataya. Ito ay kaalaman. Ito ay alam kung paano mag-isip ng iba. Ito ay ang pag-unawa sa mga prinsipyo na nagpaparami ng pera. Ito ay pagkakaroon ng mindset na nakahanay sa kasaganaan na gustong ibigay ng Diyos. Kaya naman ginawa ko ang gabay. Ibahin ang iyong mindset at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi dahil gusto kong bigyan ka ng mga praktikal na tool na makadagdag sa iyong pananampalataya. Iyan ay magtuturo sa iyo na lumaya mula sa paglilimita sa mga pag-iisip. Iyan ay magpapakita sa iyo kung paano matalinong pamahalaan kung ano ang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Iyan ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang tunay na umunlad dahil walang silbi ang Diyos na magbukas ng pinto ng pagkakataon kung hindi ka handang pumasok. Walang silbi na ibigay niya sa iyo kung hindi mo alam kung paano ito paramihin. Walang silbi ang magsimulang muli kung gagawin mo ang lahat sa paraang katulad ng dati. Kaya narito ang aking imbitasyon, maging responsable sa iyong bagong simula. Humingi ng hindi lamang espiritual na pagpapala, kundi pati na rin ang praktikal na pagsasanay. Pumunta ngayon sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material habang available pa ito dahil ginawa ng Diyos ang kanyang bahagi sa pamamagitan ng pagdala sa iyo dito, sa pamamagitan ng pagpindot sa iyong puso sa panalangin ito. Ngayon ay iyong pagkakataon na gawin ang iyong bahagi, hanapin ang karunungan, hanapin ang kaalaman, hanapin ang tunay na pagbabago. Huwag nang maghintay pa. Pumunta at i-download ito ngayon. Ang iyong maunlad na bagong simula ay nakasalalay sa mga desisyon na gagawin mo ngayon. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at maging mapagbiyaya sa iyo. Naway itaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Naway ganap na ibalik ng Diyos ang iyong buhay. Naway buksan niya ang mga pintong sarado. Naway magdala siya ng mga pagkakataong hindi mo inakala. Naway pagalingin niya ang nasugatan. Naway i-renew niya ang luma na. Naway bigyan ka niya ng lakas upang magsimulang muli. At naway gawin niyang maluwalhati ang iyong bagong simula upang malaman ng lahat sa paligid mo na ang Diyos ang gumawa nito. Salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Salamat sa pagtitiwala. Salamat sa pagdarasal. At tandaan, ang iyong bagong simula ay nagsimula na. Ngayon magpatuloy lang sa paglalakad ng may pananampalataya kasama mo ang Diyos laging hanggang sa susunod na video kapatid. Naway pagpalain kayo ng Diyos ng lubos.